Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga po ito'y huli po natin aawitan ng ating Panginoon Diyos. Naway mapagpala po kayo sa awiting ito. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal.
matatapos ang pag-awit ko sa ating Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Babahagi po tayo sa panalangin. Sa gitna ng Panalangin na bibigay sigla. Panalangin na kabila ng ang Diyos ay laging nakikinig sa mga taong mapanalangin. katapatan mo. Kasi kapag nananalangin tayo, parang kinakausap natin ang Diyos. Lalo na Sa puso kung ikaw ay nasa isang kwarto, kinakausap mo siya. Ang panalangin ito ay ang hanggan ng alay mong para sa lahat. Natagpuan Naman Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Diyos na aking sinasamba, pinaglilingkuran at nakilala ko. Diyos na nag-iingat sa akin at sa aking mga kapatid at mga mahal ko sa buhay. nang walang hanggang pagpupuri. Diyos na pinaniniwalaan ko Puso ko'y at sa'yo. pinagkakatiwalaan ko. Diyos na nag-iingat ng aking buhay at ang buhay ng mga lahat ng mga nakikinig sa panalangin ito. Ama, dalangin ko po sa umagang ito. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Pagpalain mo po ang lahat ng mga taong sa'kin di nagkukulang. nasa group chat nito. Panginoon, Lahat ng mga taong napasahan ko ng video ito. magpakailanman sa'yo. Inyong ipagkaloob, Ama, ano man ang kanilang kahilingan. Sa puso, Pumasok po kayo sa kanilang mga puso ika'y mananatili. at sila'y inyong pagpalain, Ama. Nasaan man sila, ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kalagayan nila sa buhay, may karamdaman man sila, Lord, kung may karamdaman ang sino mang nakikinig dito, Lord, hinihiling ko sa oras na ito, pagalingin mo po siya. Kung may sakit man o ang mga member ko ng God's Love and Prosperity, hinihiling ko, Ama, na pagpalain mo sila, tagalingin mo po sila. Dalangin ko rin po, Ama, na ang bansang Pilipinas, Ama, pagharian mo, maghari po kayo sa bansang Pilipinas. Ipuin mo ang lahat ng mga taong namamahal at nagpapatakbo ng bansang Pilipinas. Alisin mo po ang salot sa bansang Pilipinas, Ama. Pasaganayin mo po ang bansang Pilipinas, Ama. Katagpuin mo po ang lahat ng mga taong naglilingkod sa bansang Pilipinas. Mas makapangyarihan ka, aking Diyos, na pinaglilingkod sa ganitong paraan, Ama. Ako ay may magagawa kang ipanalangin sila. Katagpuin mo po sila, Ama. Nananalig ako at nagtitiwala na ipagkakaloob mo ang panalangin ko ito. Hindi na lang sa akin, Ama, kundi sa mga taong nakarinig ng aking mga panalangin at pagsusumamo sa iyo.
Dalangin ko rin po, inilalapit ko sa iyo ang lahat kong mga kapatid. Mga kapatid kong hindi pa kami masyadong nagkakakita-kita. Ano man ang kanilang kalagayan naman, tulungan mo po siya. Alang-alang sa ating pananampalataya po sa iyo, gabayan po sila. Huwag po sila pababayaan. Ingatan mo po sila, Ama. Ayoko may mangyayari sa kanila. Madala ko unang masasaktan. Lagay mo po sila sa iyong mga pangat. Naway dumating ang araw, Ama. Kasama ko silang maglilingkod sa iyo. Hindi ako ang mapapalag na ako lang ang mariligtas. Tulungan mo sila ang makatagpuin mo po sila. Bigyan mo sila ng sadyang lakas na loob upang magawa nila yun. Dalangin ko rin po, Ama, na lahat na nangangailangan ng iyong tulong, financial, physically, spiritual, Lord, ibigay mo po sa kanila. Ikaw lang na may kakayahan magbigay ng niya naman. Wala nang iba. Inilalapit ko po sa inyong lahat, Ama. Ang lahat ng iyon ay hinihiling ko na tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aking Panginoon na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Amen. Kung mayroon lamang ako Nadako po tayo libong buhay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang babasahin ko ngayong umagang ito sa aklat ng Juan. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan Talata 15, Kabanata 1 hanggang 10. nang walang Naway maunawaan ninyo, maintindihan ninyo ang aking binabasa. kaya ng tagat Ulit-ulitin niyo po at naniniwala ako na alon ang puso ko ay ibibigay ng Diyos ang kahulugan ng binabasa ko. sa habang panahon. Sinabi pa ni Jesus, Kaya man ako ang tunay na puno ng ubas sambahin, at ang aking ama ang tagapag-alaga. wagas na Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makapamumunga ang isang sanga maliban nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin ako ay sa kanya ay mabubunga ng marami. alon ang puso ko ay
sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sagang natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inahagis sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko mananatili sa inyo, pagkakaloob ko ang anumang hiling ninyo na pararangalan ng aking Ama kung namungunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo ng mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa akin pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Meron ako isang verse dito na naglalaro sa isipan ko. Ang sabi dito sa verse nito, 1 Talata 15, Kabanata 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Ganda, no? Pangako ng Diyos, salita ng Diyos to. Kailanman ang salita ng Diyos ay hindi magmamaliw. Kailanman ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng babago, hindi pwedeng babalik. At sabi nga niya, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Ganda, di po ba? Ito yung verse na gusto ko. Kaya ako lagi kong hinihiling sa Diyos sa umaga pagkagising ko, Lord, tulungan mo ako sa aking gagawin. Ano ang mensahe mo sa akin? Lagay mo sa puso ko upang pagpahayag ko ang iyong kalooban. Kaya maraming salamat sa mga taong nakarinig. Pagpalain po kayo, naway tumibok sa inyong mga puso ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Samantala mo nang puputulin ko ang awit ito. Look, piso deals just for you. Piso lang lahat niyan, sweetie.
Kahit ako'y nangangamba, Ako'y magbabahagi ikaw ang kasama. ng kapirasong patutuko. Ikaw lang ang sasabihin, ibigin man ay magdilim. Ang ibabahagi itong ikay nangyari sa buhay ko. Kahit may suliranin man, lagi Na hindi ko akalain. Yun ay plano na ng Diyos. Taong 2020 hanggang 2023. Biyaya mo sa akin, lagi lang. Diba nung panahon na yun, Pag-ibig mo sa akin ang tao hindi makalabas. hanggan. Inibig mo At panahon ng pandemic, ako lagi lang ako nakakulong sa bahay at nagdarasal at nagbabasa ng Biblia. Ikaw lang ang sasambahin. Sa pagbabasa ko ng Biblia, Mana'y magdilim, Jesus. sa bawat panalangin na may kasamang makikipag-usap sa Diyos, isang araw, pagising ko sa umaga, parang nangusap sa akin ng Diyos. Pero talagang nangusap siya maliwanag na maliwanag. Ang una, in-ignore ko pa yan. Pero nagpapabalik-balik siya sa isipan ko. Parang ang binulong niya sa akin, anak, gumawa ka ng isang grupo na ang aking salita lang ang ipopost mo doon, ipapadala mo ang mga misahe, ang mga nagpapatotoo para lang sa akin yun, anak. Hindi pa ako sanay gumawa ng mga group chat. Pero nung binuksan ko yung cellphone ko, nakita ko ang pagbukas ng cellphone ko, lumabas yung mga pangalan. Lumabas ang mga pangalan. Isa-isa ko na silang inad. Mga 10 kanta ko yun. Inad ko yun. Pinasok ko sa group chat na gagawin ko. Kung nakasampu na ako, tinanong ko kay Lord, Lord, ano ang lalagay ko? Pamaga, title dito sa group chat nito. Inilagay niya sa isipan ko. Ilagay mo yung God's love and prosperity. Alam nyo, hindi ako may gawa ng God's love and prosperity. Wala akong alam kasi hindi pa ako masyadong marunong sa cellphone. Pero kapag plano ng Diyos, pag gusto ng Diyos, pag paraan ng Diyos, mangyayari. Gagamitin ka niya para mangyari yun. Kaya kayo mga kapatid kong nasa God's love and prosperity, kung mananatili kayo na mababasa ninyo ang mga salita ng Diyos, yan ay magiging gabay ninyo. Darating ang araw, maalala nyo yung mga binasa ninyo dyan sa God's love and prosperity. Yun lang ang singkong patotoo. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ito gawa-gawa. Gawa ng Diyos to. Kaya minsan pinagbabawal ko ang mag-post ng
walang bagay, walang kabagay-bagay. Kundi, hindi ko naman kayo pinagbabawalan mag-post. Kundi ang i-post nyo related sa Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Naway pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Amen.